Matapos talunin si Clone Number 7, lumapit ang Sword Seeker sa CEO at sinabi na alam niyang gising siya. Ang CEO ay bumangon at nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang buhay, na sinasabi na hindi siya maaaring mamatay ngayon. Nagtanong ang CEO kung anong gusto niya, at sinabi ng Sword Seeker na dapat siya ang magsabi nun, at umaasa siya sa mga sagot niya na hindi magsisinungaling. Nagtanong siya sa CEO kung siya ang gumawa ng mga AI para sa kumpanya ng Tron, at kinumpirma niya ito na siya ang may gawa. Nagtanong pa siya kung ang boses ng AI ay boses ni Elisa at nagtanong kung kilala niya ito. Nang marinig ito, agad na bumangon ang CEO at hiniling na malaman kung paano niya nalaman ang pangalang iyon, at nagtanong ang Sword Seeker kung buhay pa siya. Ang Swordsman ay naghihinuha na siya ang isa sa mga mananaliksik na lumahok sa eksperimentong iyon, at kung kilala niya si Elisa, kilala niya rin ang iba pa. Pero ang CEO ay patuloy na binobomba siya ng mga tanong, at binanggit ng Sword Seeker ang tungkol sa kasintahan ni Elisa na si Liber. Pero siya ay patuloy na naistorbo ng CEO, at desperado na sinasabing ibibigay niya sa kanya ang DEP kung sasabihin niya kung nasaan si Elisa. Sa huli ay nagsawa na ang Swordsman sa kanyang mga tanong at sinabihan siyang tumahimik, na sinasabi na siya dapat ang magtatanong. Sinabihan siya ng Swordsman na ilabas ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang kasamahan na si Liber. At sinabi sa kanya ng CEO na matagal na niyang narinig ang pangalang iyon, pero hindi sila naging malapit para matawag na kasamahan at hindi sila magkasundo. Ang Sword Seeker, na may nakamamatay na titig, ay nagsabi ng mabuti na pinaplano niyang patayin si Liber mismo. Ang CEO, na natakot sa pahayag na ito, ay nagsabi na hindi niya alam ang maraming impormasyon, maliban sa lokasyon ng workshop na ginamit ni Liber 50 taon na ang nakakaraan. Ang Sword Seeker ay nagsasaad na mas mabuti na ang kaalamang iyon, at inutusan ng CEO na isulat ang lokasyon ng workshop. Pinuhat niya si Clone Number 7 sa kanyang mga balikat para umalis, ngunit pinigilan siya ng CEO sa huling pagkakataon at nakiusap na sabihin sa kanya kung nasaan si Elisa. Pero ang Swordsman ay nagbukas na ng teleportation scroll at umalis nang walang sinasabi. Lumipat ang eksena kay Sang-woo sa academy kung saan nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa Heritage, na nagpapaalam sa kanya na nabawi na nila ang kanyang clone. Ipinaliwanag nila kay Sang-woo na si Number 7 ay naeksperimentuhan at binura ang kanyang memorya, kaya hiniling nila na bigyan ng utos si Number 7 upang makipagtulungan muli sa kanila. Sinabi ni Sang-woo na gagawin niya iyon kaagad, at natapos na ang tawag sa telepono. Si Sang-woo sa kanyang isip, ay sinasabi ang tungkol sa kung paano tama ang kanyang hula, at sa pagtaas ng antas ng mga stats at kasanayan, mapapabilis ang pag-angat ng kanyang ranggo. Sinabi niya na tumaas ng 30 ang lahat ng kanyang pangunahing istatistika at nakakuha pa ng 2 bagong kasanayan mula rito, at pabirong iniisip kung maaaring makidnap muli si Number 7 ngunit sinampal niya ang kanyang sarili at itinigil ang pag-iisip na ito, na sinasabing ipinangako niya na tatrituhin ang kanyang mga clone bilang mga tao at hindi mga kasangkapan lamang. Si Sang-woo na umalis sa academy ay tuwang-tuwa nang maisip kung paano niresolba ang lahat ng kanyang mga isyu mula sa pagbabalik ng kanyang clone, at sa pagresolba sa problema sa ninakaw na bangkay ng mga halimaw. Ibinulalas niya kung gaano kahusay ang mga bagay-bagay, pero sa kasamaang palad para kay Sang-woo, medyo hindi ito maganda. Lumipat ang panel sa isang monologue sa masamang chismis tungkol kay Sang-woo, na nagsimula mula sa hunting grounds. Ang chismis ay tungkol sa kung paano hindi lamang tinalo ni Sang-woo ang isang team ng B-rank hunters, kundi pati na rin ang isang A-rank hunter na nagsimula na rin kumalat. Ang punot dulo nito, na alam natin, ay dahil ninakaw nila ang kanyang mga halimaw na bangkay, ngunit habang ang chismis ay nagsimulang kumalat, ang kwento ay unti-unting nagbabago, na tulad ng mga bagay na, kamatayan ang naghihintay sa iyo kung lulusubin mo ang paligid ni Sang-woo o ikaw ay papahirapan kung ikaw ay pupunta laban sa kanya, na nagsimulang kumalat ito na parang apoy. Ganito nagsimula ang masamang reputasyon ni Sang-woo at habang lumalala ang mga chismis na ito, walang nang ahas na tumingin sa mga clone ni Sang-woo dahil sa takot na baka maparusahan. Lumipat ang eksena sa isang bar kung saan makikita sina Sang-woo, Hae-young, at Choi na nagiinuman para ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa kompetisyon sa 3-on-3. Pinati ni Sang-woo silang dalawa sa ginawang nilang kamangha-mangha, pero sinabi nila kay Sang-woo na siya ang gumawa ng lahat sa huli. Muli, sinigaw ni Sang-woo na ang buff ni Choi ay ang pinaka-the best,
na nainis si Choi at sinabi na pwede na niyang itigil ang usapin na iyon tungkol sa buff niya. Nang biglang, isang lasenggo ang pumunta kay Sang-woo at hinarap siya. At sinabi kay Sang-woo na kung iniisip niyang B-ranker siya ay kaya na niyang umikot kahit saan, at gawin ang kahit ano. Nagtanong si Sang-woo kung sino siya pero hindi ito nakikinig at sinabi niyang may sasabihin siya kay Sang-woo. Sinisigawan niya si Sang-woo at nagtanong kung bakit ang B-rank hunter na tulad niya ay kinokontrol ang F at E class hunting grounds. Siya'y naging emosyonal at isinasaad na ginamit niya ang kanyang buong pera upang makapasok sa hunting grounds. Ngunit naging area na iyon ni Sang-woo at kinuha ang lahat ng resources. Si Sang-woo ay nalilito at nagsabi sa kanya na huminahon lang at isinasaad na hindi magagawa ng kanyang mga clone na pumunta sa hunting grounds na mas mababa sa C-rank. Kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit ipinakita sa kanya ng lasing ang isang larawan sa kanyang telepono, dahilan para manigas si Sang-woo. Ito ay larawan ng kanyang clone na si number 2, at kinukuha ang ilang mga resources mula sa mga hunters na nangangaso. Ang lasing na hunter ay galit na galit at tinanong si Sang-woo kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon, at pwede namang sabihin sa kanila kaagad na siya na ang nagmamay-ari ng lugar na iyon. Lumipas ang ilang oras at makikita ang tatlo na naglalakad pa uwi, at pinag-uusapan ang nangyari kanina sa lasing. Nagtanong si Hae-young kung ano ang eksaktong nangyari, at sumagot si Sang-woo na tila ginagambala ng mga taong nagpapanggap na si clone number 2 ang hunting grounds, at ninanakaw ang kita ng ibang tao. Hindi makapaniwala si Hae-young at inulit at sinabi ni Sang-woo na may mga peking nagpapanggap na mga clone niya. Tinanong ni Sang-woo si Choi kung narinig ba niya ang tungkol dito na gumagawa na ng di makatarungan ang mga peking iyon sa kanilang sarili, pero sinabi ni Choi na wala siyang narinig tungkol dito. Pagkatapos ay nagtanong si Sang-woo kay Hae-young kung may narinig ba siya tungkol dito, na isinasaad na siya ay isang F-class hunter din, ngunit sa nakakunot nitong mukha, ay sinabi niya kay Sang-woo na hindi pa siya nakakapunta sa isang hunting ground. Si Sang-woo, nagulat, ay nagtanong kung bakit at ipinaliwanag ni Hae-young na ipinangako ito ni Sang-woo na dadalhin siya sa kanyang unang hunting ground pagkatapos niyang makapasa sa kolehiyo, ngunit mukhang tuluyang nakalimutan ito ni Sang-woo. Pinag-isipan ito ni Sang-woo saglit at nagpasya siya at sinabi kay Hae-young na pupunta sila bukas. Sobrang na-excite siya at makikita si Choi na na-depressed dahil siya ay naging third wheel. Kinabukasan makikita si Sang-woo sa ahensya ni Mr. Kang habang naghahanda siyang pumunta sa hunting ground kasama si Hae-young. Nagtanong si Mr. Kang kung bakit siya mismo ang pupunta sa hunting grounds, kung saan ang kanyang mga clone ang palagi niyang inuutusan na gawin iyon. Isinaad ni Sang-woo na siya ay nangako sa isang tao na gagawin nila ito, at binanggit din niya na may ilang hunter na nagpapanggap na mga clone at ninanakaw ang mga kita ng ibang tao, kaya gusto niyang mag-imbestiga. Natigilan si Mr. Kang sa narinig at hindi makapaniwala, pero ipinakita sa kanya ni Sang-woo ang larawan. Hindi maikakailang si clone number 2 ito at direktang tinanong ni Sang-woo ang kanyang clone kung siya ba ang nasa larawan, ngunit sinabi niyang hindi siya ito. Isinaad ni clone number 2 na hindi siya kailanman umalis sa ahensya ni Mr. Kang dahil sa mga utos ni Sang-woo, at kung ihahambing ang lalaki sa larawan, ito ay mayroong 2% na mas malaking mukha, 5% na mas makitid na mga balikat at ang kanilang itaas na katawan at ibabang bahagi ng katawan ay malaki. Kinawayan siya ni Sang-woo at sinabi na siya ay naniniwala sa kanya, at tinanong si number 2 kung personal niyang makikita ang taong ito, ito'y makikilala kaya niya, at kinumpirma ito ni number 2 na kaya niya. Lumipat ang eksena sa E-rank hunting ground na tinatawag na Skeleton Village, kung saan makikita si Hae-young na madaling tinalo ang halimaw doon. Pinuri siya ni Sang-woo at sinabi kung gaano siya kahusay sa kung ano ang kanyang ginagawa dito, at hindi maikakailang matatapos niya kaagad ang pagsusulit sa pagtaas ng kanyang ranggo. Sinabihan niya si clone number 2 ng isang bagay, at si clone number 2 ay umalis. Nagtanong si Hae-young kung saan siya pupunta, at sinabi lang ni Sang-woo na huwag siyang pansinin at isinasaad na hinahanap niya lang ang susunod na lugar na pupuntahan nila. Pero maliban pa dito, binanggit ni Hae-young kung paanong napakatahimik ng hunting ground at hindi pa siya nakakakita ng ibang tao dito. Si Sang-woo, na pinagpapawisan, ay hindi maiwasang makaramdam na siya ang may kasalanan. Lumalabas na inutusan ni Sang-woo si number 2 na hanapin ang mga nagpapanggap, at makikita ang kanyang clone na tumitingin sa hunting ground sa paghahanap sa mga impostor.
Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga hunters sa Skeleton Village hunting grounds, na nangangaso ng mga skeleton monster. At biglang lumabas ang mga impostor na clone ni Sang-woo, at nagtanong kung saan sila nakakuha ng permiso upang manghuli dito. Ang mga hunters, na labis na natakot, ay humingi ng paumanhin at sinabi sa kanya na hindi nila ito sinasadya. Sinabihan sila ng mga impostor na iwanan ang mga bangkay ng halimaw at umalis na sa lugar, at ang mga hunters, ay nag-aatubili na isuko ang kanilang nahuli, at sinabing sila ang nanghuli nito. Pumunot ng kutsilyo ang impostor at sinasabi na mukhang hindi niya kilala kung sino siya, at ang mga hunters ay nag-aatubili na umalis, at nakabitin ang kanilang mga ulo sa pagkainis. Habang tinitingnan ng impostor ang mga items, bigla siyang nanginig sa galit at ibinato ang iilang mga bagay. Hinubad niya ang kanyang disguise at sinasabi ang sakit na dinanas niya, at ang sakit na dinaranas nila dahil kay Sang-woo. Sino ang impostor na ito at ano ang gagawin ni Sang-woo para malutas ito?